Lakers, bumabalik na sa tuktok. Viral ang assist ni Luka kay LeBron at Stephen Curry aminadong iba ang Warriors kapag may Jimmy Butler. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lamang ang link sa comment section. JJ Redick ay tinawag ang mga sandaling ito na blackouts. Pero nitong Lunes laban sa Clippers, si Luka Doncic ay buhay na buhay. Sa simula, mabilis siyang tumakbo sa kaliwang bahagi ng court, pinilit si Ivica Zubac sa switch at lumapit sa bench ng Clippers bago ipasok ang isang 3-pointer na tila halos sumayad sa scoring board. Pagkatapos, nakagawa siya ng isa pa at sinimulan niyang inasar ang bench ng kalaban. Kalaunan, si Amir Coffey ang naatasang dumepensa kay Doncic at muling nagtres ang bituin ng Lakers. Hinahamon ang Clippers na maghanap ng isang taong tunay na makakabantay sa kanya. Apoy, intensity, pagtatanghal, husay. Sa sumunod na pagkakataon, nakagawa siya ng isa pang tres laban sa pinakamahusay na defender ng Clippers na si Chris Dunn. Kasabay ng tila pagsaboy ng mga panunutya sa sinumang manlalaro ng Clippers na nag-akalang kaya siyang pigilan. Kasabay ng tila pagsaboy ng mga mura sa sinumang manlalaro ng Clippers na nag-akalang kaya siyang pigilan. Ito ang lugar kung saan napunta si Doncic. Ito ang lugar kung saan kailangang mapunta ng Lakers. Sa paglalaro ng wala ang mga starters na sina Austin Reeves at Rui Hachimura, pati na rin ang umaangat na reserve guard na si Jordan Goodwin, kinailangan ng Lakers na umasa sa kanilang mga bituin, lalo na sa kanilang ika-4 na laro sa Crypto.com Arena sa nakalipas na 6 na gabi. Matapos mahirapan laban sa Dallas at Minnesota at hindi maglaro sa kanyang pinakamataas na antas laban sa Clippers noong Biyernes kahit pa umiskor ng 31 punto, pinangunahan ni Doncic ang Lakers sa isang 108-102 win versus Clippers. Isang pagpapakita ng kanyang diwa at husay. Nagtapos siya na may 29 na puntos, 6 na rebound at 9 na assist. Ang Lakers ay may plus negative 19. Sa mga minutong nasa loob si Doncic, pangalawa lamang kay Dorian Finney-Smith ang kanilang plus-minus monster na nagtala ng plus negative 24. Ang panalong ito ay ang pang-6 na sunod ng Lakers at pang-12 panalo sa kanilang huling 14 na laro. Dahil sa panalong ito, umakyat ang Lakers sa ikalawang pwesto sa Western Conference. Kailangan ni LeBron James ng 18 puntos upang maabot ang 50,000 career points, regular season and playoffs combined. Ngunit nagtapos siya na may 17. Ang huling 3 puntos niya ay nagmula matapos mapababa ng Clippers ang kanilang 21 puntos na deficit sa 5. 3 beses siyang mintis sa parehong possession, ngunit nailigtas siya ng Lakers sa pamamagitan ng mga offensive rebound bago niya naipasok ang isang corner 3 upang ibalik sa 8 ang kanilang kalamangan. Patuloy na lumaban ang Clippers, desperadong tapatan ang panalo ng Lakers sa season series sa 2 panalo bawat isa, ngunit hindi naging sapat ang season high na 33 puntos ni Kawhi Leonard. Sa bawat laro, hindi na nawawala ang mga viral play ni na LeBron at Luka, kabilang ang pass na ito ni Doncic patungo kay LeBron. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa Lakers? Sa ibang balita naman, noong linggo ng araw, 7 walang saysay na minuto ang nagpakita kung bakit hinabol, kinuha at gumawa ng mahal na 2 taong commitment ang Warriors kay Jimmy Butler na 35 taong gulang na. Ginawa nila ito upang bigyan ng linaw ang isang kopo ng halos 3 buwan nang nagkakaroon ng problema sa opensa na tila naliligaw sa loob ng 12 to 14 minutes per game. Tuwing umaalis si Stephen Curry sa court, nang umupo si Curry sa bench may 2 minutes and 7 seconds remaining in first quarter, sinamahan niya si Butler na naka-sideline, umaasang kayang ipagpatuloy ng kanyang mga teammates ang kanilang 6-point lead laban sa isang Sixers team na may 9 na sunod na talo. Ngunit agad na bumalot ang fog na hindi nakita sa 8 laro ni Butler, iniwan ang Warriors na disoriented at nawala ang kanilang kalamangan. Umuwi silang talunan mula sa Wells Fargo Arena, isang pagkatalo na pumigil sa kanilang momentum at bumawas sa kumpiyansang naibigay ng post-Butler boost. Umuwi silang natalo mula sa Wells Fargo Arena. Sa loob ng 36 na minutong nasa loob si Curry, may plus 12 for Warriors. Hindi ko kayang maglaro ng 48 minuto, obviously, ani ni Curry sa mga reporter sa Philadelphia. Dapat kaya nating maglaro nang may kumpiyansa at buuin ang isang disenteng stretch. Hindi ibig sabihin nun ay panalo tayo sa mga minutong iyon. Ang ibig sabihin lang, mabibigyan natin ang sarili natin ng tsansang manatili sa laban, lalo na sa road games. Marami kaming turnovers, na-correct namin ng bahagya sa second half.
Pero kung makikipaglaro ka sa isang desperadong team at bibigyan sila ng 16 na point cushion, sugal na kung makakabalik ka pa sa laro at mananalo. Sa unang 10 minuto, nakagawa na si Curry ng 12 puntos at may 6 na punto na lead ang Warriors nang umupo siya sa bench. Nang bumalik siya, wala ng 7 minuto ang natira sa second quarter, na baliktad na ito sa 5-point deficit. Na-outscored sila 18-7, na wala ang kalamangan at hindi na sila muling nakabuo ng panibago. Tinapos ng Warriors ang unang quarter na may 5 mintis na tira, 1 turnover at walang naipasok na basket. Binuksan nila ang ikalawang quarter sa pamamagitan ng pagmintis sa 7 sa kanilang unang 9 na shooting at 1 turnover. Samantala, ang bagong player na si Quentin Grimes ay nakapagpasok ng 3 sa halftime buzzer na nagbigay sa Sixers ng 12 puntos na lead at ng kumpiyansa na hindi nila naramdaman sa mga nakaraang linggo. Ang Warriors, para silang bumalik sa kung paano sila bago dumating si Butler noong Pebrero 8, naliligaw at walang katiyakan, masigla pero hindi epektibo sa opensa at depensa. Si Brandin Podziemski, na malaki ang benepisyo mula sa presensya ni Butler, ay lumihis mula sa kanyang magandang laro at tila nawala sa sarili. Sa 25 minuto, naka 5 puntos lang siya at nagtapos bilang team worst minus -16. Sa pagkawala ni Butler, maraming Warriors ang nahirapan hanapin ang kanilang laro. Nagmintis sila ng 14 na shooting na tinatawag ng NBA na layups. Mahina ang kanilang point of attack defense, nagkaroon ng lapses sa transition, at bumalik sa overhelping na hindi nababasa ang personnel ng kalaban. Ang Philly, ika-24 sa NBA sa 3-point shooting with 34.6% and 57.6% from long range. Matapos ang pagkatalo, tinanong si Steph Curry tungkol kay Butler nang makaharap niya ang media. Curry, may dahilan kung bakit namin siya kinuha dahil isa siyang kahangahangang manlalaro na nagpapadali ng laro para sa lahat sa paligid niya. Hindi lang para sa akin, sana makabalik siya agad. Natapos ni Curry ang laban noong Sabado na may 29 na puntos, 5 rebound, 13 assist at 1 steal. Nagawa rin niyang makapag-dunk sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon. Ito ang kanyang unang in-game dunk sa loob ng 6 na taon. Dahil sa pagkatalo sa Sixers, bumagsak ang Warriors sa 32-28 record in 60 games na naglalagay sa kanila bilang pang-7 seed sa Western Conference. May record silang 7-3 sa kanilang huling 10 laro. Sa Lunes, muling maglalaro ang Warriors sa isang laban-laban kay LaMelo Ball at sa Charlotte Hornets sa North Carolina. Si Butler ay kasalukuyang nakalista bilang probable para sa laban. Mula kay Anthony Slater ng The Athletic, si Jimmy Butler ay probable laban sa Hornets bukas ng gabi. May back spasms. Si Jonathan Kuminga ay nananatiling out. Inyeyelo niya ang kanyang kanang bukong-bukong sa locker room matapos ang laro kagabi. Hindi pa rin siya na-clear ng Warriors matapos ang ilang workout. Mahirap ang proseso ng kanyang rehab. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sinabi ni Curry kay Butler?